Welcome back kaibigan, ito pag-uusapan natin dito. Kalaban ng Gilas Pilipinas sa OQT, gumalaw na. Pantapat nila kay Coach Tim Cone, ex-NBA coach. At sa mga Gilas players natin, pantapat nila, nasa pool na mga NBA, NCAA, EuroLeague players. At ang matinding pagbabago sa Japan B-League na lalong magbibigay ng napakalaking challenge sa PBA. Simulan po natin dito. Makakalaban ng Gilas sa Latvia FIBA OQT ang bansang Georgia. At gusto kong malaman yon na may kinuha silang ex-NBA coach para maging national team coach nila. Si Alexander Jikic, 33 years nang nagko-coach kaibigan karamihan sa Europa at naging assistant coach pa po ito ng Minnesota Timberwolves ng 3 taon mula 2005. Mapapalaban po talaga ng chess dito si Coach Tim Cone. Kasi mga kaibigan, pareho silang veterano, parehas ang daming championship na nakuha, talagang parehong madunong. At solid po talaga mga kaibigan yung lineup natin talaga ngayon. Eto, may itatapat sa atin ang Georgia. Official player pool nila, nilabas na nila. 23 players ang andito, karamihan sa Georgia, Spain at Europa naglalaro. Mga players nila yan mga kaibigan. At eto mga kaibigan ang gusto kong malaman nyo, matik na po napasok sa Final 12 nila yung mga NBA players nila. Kabilang na si Mamukelashvili ng San Antonio Spurs at ang players po, a player ng Orlando Magic na si Goga Bitadze. At gusto kong malaman nyo rin mga kaibigan, ang simula po ng training natin ng Gilas Pilipinas ay June 22. Etong Georgia, nag-training na kahapon, June 1, nag-ensayo na agad sila. Eto mga kaibigan, ang ilan sa mga larawan ng kanilang ensayo, wala pa rin po yung mga NBA players nila. Pero at least, nagka-idea tayo, ang haba ng preparation nila. Kumuha pa ng ex-NBA coach, talagang pinaghahandaan nila ang laban nila dito sa atin, sa Gilas Pilipinas. So ngayon, punta na po tayo dito sa major topic natin. PBA, Japan B-League at mga Gilas players natin. Nasabi kahapon ni Homer Sison sa interview sa kanya ni Sir Noli Ayala, in power and play ang mga bagay na ito. There's a new law there that's been passed now that if you are a player and had played there for a certain number of years, like 5, 6, automatically ka na considered as local in the B-League. So, I don't know how, so I don't know how it would affect moving forward. Pero sa ngayon, that's a faucet that's gonna close and that might... Kung totoo man po ang sinabi na ito ni Sir Homer Sison, eto malapit na at posibleng maging local sina Terdy Ravenna, Kiefer, Matthew Wright, Bobby Ray Parks kasi mga kaibigan 3 to 5 years na sila dito sa Japan B-League. So ibig sabihin, posibleng maging 2 Pinoy sa isang team dito sa Japan B-League. Kasi ipapatupad na rin po sa Japan B-League ang 3 world imports, isang naturalized at isang Asian import. For example, si Terdy maging local dahil matagal na dito, yung team niya may open slot pa para sa Asian import. So pwede nila kunin yung mga free agent na Pinoy. For example, ngayon free agent si Kai, pwede nilang kunin si Kai Soto, di ba? So maganda to mga kaibigan sa mga overseas players natin at mga gusto maglaro sa Japan. Yun nga lang mga kaibigan, napakalaking dagok nito sa ating pambansang liga na PBA. Bakit? Kasi kung totoo nga yung sinabi na ito ni Sir Homer Sison, gagawing local yung matatagal na at yung meron pang bagong rules sa Japan na yun nga na magkabukod na yung slot ng Asian, import at naturalized, mas madami na talagang Pinoy ang kakailanganin ng Japan B-League. So basically, gaya ng nangyayari matagal na, yung mga young star players natin, yung makukuha ng Japan B-League. So talagang napakalaking challenge po talaga lalo nito para sa ating pambansang liga na PBA.